Kilala ang Bantayan Island dahil sa mga nagagandahang karagatan at beach spots na pwede puntahan via land tour. Sa pangalawang araw namin sa isla na ito, ay yun ang ginawa nga namin. Pinuntahan namin ang ilan sa mga popular na spots na ito at hindi naman kami nabigo dahil sobrang mamamangha kayo sa ganda. Kaya tara, samahan nyo kaming libutin at puntahan ang mga ilan sa tourist spots na ito at sabay-sabay tayong mapawaw sa ganda ng Bantayan Island. Morning guys. So, this is our day 2 dito sa Jelly Haven Resort sa Bantayan Island. Hindi na kami nakapag outro kahapon kasi sobrang pagod na, nakatulog na kami kaagad. So, yun. So, today is mag land tour. So, dumbutin namin different spots dito sa Bantayan Island. So, tara, samahan nyo kami. Morning, Tintin! Hi, good morning. Yeah. Morning, guys. So, gising na sila Tintin. Saka si Ali. Picture. Ayun. So, hinintay lang namin yung breakfast namin. And then, around 8 a.m., lalantor na kami. So, yun. Sobrang chill lang dito. Hindi crowded. Hindi katulad sa ibang mga island or ibang mga destination spot like Boracay, ganyan. Although maganda naman talaga doon sa mga place na yun. Dito, pero dito ganun din. So, pino din yung sand. Pino din yung sand. Pero, ngayon nga, hindi siya crowded. Wala masyadong tao. Siguro dahil medyo malayo din siya from Cebu City. Almost 5 hours din yung biyahe. Pero all good naman kasi maganda yung beach. Yun nga. And okay din dito sa resort na tinuluyan namin sa Jelly Haven Resort. Di pa namin nalilibot yung buong Bantayan Island or yung island sa mga tourist spots. So kaya kumuha kami ng land tour. Actually, pwede naman kayong gumawa or mag-DIY dito ng land tour kasi pwede kayong mag-rent ng motorcycle. So, 300 pesos per day yung rent ng motorcycle. And then, that's good for 24 hours na. So, kami, balak namin siguro mag-rent ng motorcycle by tomorrow, Friday, hanggang Saturday. Para, ayun, kasi free time na namin yung Saturday. Since magla-land tour naman kami, hindi na kami nag-rent dahil syempre para hindi rin kami pagod-pagod when it comes to biyahe dahil yun nga puro biyahe-biyahe na nga kami. So yun. So yeah, update namin kay mamaya kung saan kami pupunta. Ang unang destination namin para sa aming land tour ay ang Omagieka Mangrove Eco Park na located siya in Oboob, Bantayan Island. Ang Omagieka ay nangangahulugang Oboob Mangrove Garden Integrated Ecotourism and Conservation Association. Mula Jelly Haven, papunta dito ay mga 25 to 35 minutes din ang biyahe namin. Mararating nyo to via tricycle or pwede naman kung magrenta kayo ng mga motorsiklo. So, we're here sa Mangrove Eco Park. Where comfortably shoot their film. Be careful, baby. Pero laki din ang kita nila dito, no? Kung pa 75 na entrance. Anong maintenance ba niyan? Wala naman, di ba? Itong mga ano lang. Yung nilalakaran mo lang. Let's go ba? Nagtatanong eh. Di ba kahapon? Dito ako pipili tayo. Mag-group ka. Ito
lalaki yun. Si Camp Sawi. Sila Belia Padilla yun, di ba? Ayun. You want to go down? Go down ka. This one, anong gagawin niyo muna? Mermaid? Anong gagawin niyo muna? Opo, later po ipahap na mermaid. Kasi wala naman dito ano. Pwede ka kumain dun sa may sand area, may tubig sila doon. Kasi ayaw na pumasok ng rest. So itong mangrove forest natin na to is isa siyang paikot na eco park. So meron din silang fish feeding. Magkano fish feeding, kuya? Fish feeding magkano? Isang pack. 5 po. 5 pesos? Ah, 5 pesos lang. So yun, 5 pesos lang. Sayang. Mura lang. So, dito na nag-end yung bakawan or mangrove. Palabas na siya ng dagat. So ang mga bakawan is nakakatulong siya para ma-regulate or yung waves, no. Tas nagiging ano din siya, nagiging tahanan ng mga maliliit na isda like yung mga needlefish. Kampogi. Eh di pag marami palang tao dito. Pas one map. A week din talaga. Ganito. Mas maganda po yung ganito. Kasi pag weekend, So mas maganda na pumunta nga kayo dito ng weekdays kasi wala kaming kasabay ngayon. So busy kami. Kami lang yun. Paglabas niyo ng Mangrove Eco Park ay may mga makikita na kayong mga tindahan kung saan pwede kayo bumili ng mga souvenirs. Okay mamili dito kasi mura yung mga tinda nila at pwede pa kayo tumawad. Oh, yung shades mo, baby. So dito meron na siya mga magnet. 25 pesos lang, no, yung magnet. Yung magnet. And some souvenir items. Anong binili mo, baby? What did you buy? Shell? Wow. Kapag may nilakot sila map na. So second stop, dun sa itinerary namin for the island tour is the Sandra Beach. Sandra Beach. Santra pala. Santra Beach. Let's go! Santra Beach. Wow!
Ito na lang. Video ko. Pababa. Let's go, tatay! Oh! Third spot namin to. Third itinerary is in the ruins. So ngayon, para siyang dating bahay. Ngayon is, ayun, masakit siya. Hindi, may mga graffiti na. Taob. Sarap. Sarap dito. Hindi naman obvious. Pagkatapos yung mag-ruins, tapat lang ng ruins yung kanyang pang-pang pala. Pang-pang restaurant. Sorry. So, sulit yung food nila. In-order namin tong utan soup na parang pakbet style na may sabaw. Utang Bisaya. Utan Bisaya. Utang Bisaya. Tapos, platter na seafood na meron kasama scallops, calamares, shrimp, tsaka crab. Sobrang sarap. Sulit na sulit. So, goods dito pag kumain. Okay ba? Tsaka yung presyo niya, hindi siya ganong kamahal. Parang siguro itong kinain natin, 1,000 plus lang. So, next stop na namin dito si Ugtong Cave. So, pahinga lang kami saglit kasi mahaba pa yung oras. So, kita-kits mamaya. At ito din ang signature tsaka date dito sa Tinto din sa restaurant.
At least tatay dito may swimming pool na enjoy niya. Oo, pang ano, pang beach. Afternoon po. Palabasin mo na yan. So, ito yung third destination namin. Yung Ogtong Cave. So, inside siya ng Santa Fe Beach Club. So, dun yung Ogtong Cave. And dun nyo makikita yung parang ano tawag dito? Palalim na ano, na cave. Hanggang 6 feet yata yun eh, no? 6 feet yung lalim niya. Tapos, medyo malamig yung tubig. Yung entrance fee nga pala dito is $225 yung adult and $120 naman yung bata. So, eto may bayad na to. Itong 3 years old na to may bayad na to. So, yun. So kahit bata may entrance fee. Tapos meron silang public pool. Pero meron pang isang pool. Pero para yun sa mga ano, guests dito. Then, dun sa part na yun, meron dun beach. Dun sa beach naman, okay lang din. Pero mas trip namin yung Santra Beach, no? Mas malilim. Ay, hindi. Mas malinis kesa dito. Mas compare dito. Pero okay din naman. Malinis din naman. Clear din naman yung water. Kaya, so, most probably dito na kami magpapatanghali. Mga hanggang 2:30 kasi medyo mahaba pa yung free time namin, oras namin. Nope. Sobrang nog-nog na. Sobrang itim na namin. O, yung init eh. Pero all good naman kasi na-enjoy namin. So, nga pala, happy anniversary! Paano ba yung puso? Burger ka. Burger. So anniversary pala namin, 6-year anniversary, wedding anniversary. Kaya din kami ano ngayon dito, trip sa Bantayan. Hi guys! Nandito na kami sa Kota Beach, which is, ito yung pinaka sandbar nila. Yung Kota Beach talaga is a private resort. Tapos itong nasa harap na beach, itong may sandbar, public. So walang bayad. Ayun. So ito yung pinaka walang bayad or pinaka public na beach dito sa Bantayan na, I guess, Santa Fe? Sa Santa Fe. Yes. So yung mga naunang pinuntahan kasi namin, yung Santra, tsaka yung, ano pa isa? Santa Ogtong? Santa Fe Beach Club? Ay, something Oo. like that. Santa Fe Beach Club. Yung Ogtong, sa Ogtong Cave, sa loob ng Yes. Ogtong Cave, may entrance fee. Doon sa Santra, ano yun, 70 pesos.
Yes. yung entrance fee, tapos sa Ogtong ano lang 200. 200 pala. 25. 225. Ito walang bayad. It's free. Ito, baby, yung mababaw It's lang. low tide ngayon, so labas sa labas yung sandbar. So, dito muna mag-swimming. Tropa ko. Masarap tumambay dito sa Kota Beach. Bukod na sa walang entrance, libre lang, ay maganda yung sandbar nila dito. Although walang mga cottages or mga tables na pwedeng upuan, meron namang mga puno na pwede kayong sumilong para hindi kayo masyadong mainitan. Meron din isang restaurant na pwede kayong umorder ng mga coffee, drinks, or beer kung gusto niyo lang mag-relax. Okay, that's our end of our tour today. Bye-bye! Hi guys! So ngayon, nandito na kami sa resort ulit, sa Jelly's Haven. Nandito na kami sa kwarto and ako tsaka si Athena nakapag-banlaw na, nakapag-ligo na din. So pahinga lang kami saglit din. Mamaya lalabas naman kami para mag-dinner. So yun. Sobrang pagod. Nag-enjoy ka, baby? So yun. So ngayon naglalaro niya siya. What's that? Click X lang. Walang X. Okay. So, update namin kayo ulit mamaya sa kami kakain. Bye-bye! Para sa aming anniversary dinner, ay nag-decide kami na dito kumain sa Coco Bar. Masarap yung pagkain nila dito. Malaki yung servings at higit sa lahat, chill din yung vibes.
Kain tayo guys. Hindi ka kita dyan, Tinti. Say hi, oh. Ito, say hi. Say hi to everyone. Busy siya. So we're having carbonara, chicken cordon bleu, what is this na? Beef, steer beef Stir fried fried something. beef with oyster sauce. Masarap. Yung bantayan, para sa shard. Parang the destination, yan yung mga pupuntahan mo talaga na. Sobrang liit lang ng island. Parang pwede mo siyang libutin na isang buong araw. Siguro yung Santa Fe Park. Kasi diba 3 ba? Kaya yun isang araw, ang buong araw.